alis na po ako. Okay, ingat ah. Opo. Tay! Oo, anak. Oh, andyan ka na pala. Oh, Adel, nakahanda na ba lahat? Oo naman. Anong oras nga ba ang palabas? Mga alas 8. Oh, ano, darating daw ba silang lahat? Si Edward baka hindi, pero yung iba makakarating daw. Maganda ka na. Baka mahuli-huli pa tayo. Sige. Hi! Siguro nagtataka kayo kung anong ginagawa namin. Mahalaga itong araw na to para sa amin. Ang dami naming inimbitahan at kinakabahan nga ako kung makakarating silang lahat. Pero alam ko, ang Diyos ang bahala. Ay, teka, yung nakasalang ko nga pala. Excuse me. Naganda kami ng isang salo-salo sa aming tahanan ngayong gabi. Inimbitahan namin ang aming mga kakilalang hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus upang sila ay makapanood ng palabas ng My Hope sa TV. Marami kaming narinig maganda tungkol sa Matthew and Friends, kaya kusang loob kaming sumali. Kala namin noon mahirap mag-imbita, pero sumunod lamang kami sa 5 simpleng panuntunan. Panoorin ninyo at inyong maiintindihan. Unang-una, kaming mag-asawa ay mataimtim na nananalangin at iniisip namin kung sino 10 taong pwede namin anyayahan. O Adel, anong ginagawa mo sa mga album? Eto, tinitingnan ko kung sino pwede nating imbitahan eh. Imbitahin natin yung mga taong kilala na natin, di ba? Dahil kilala nila tayo, mas madali natin silang kausapin. At isa pa, pinagkakatiwalaan na nila tayo sa mga personal na buhay nila, di ba? Gaya ni John at ni Mary. Si Mary palagi ko papayag. Pero si John, mahirap imbitahin yun. Pero kung sa bagay, yung Panginoon naman ang bahalang mangusap sa mga puso nila, di ba? Tama. Kung kaya si Rhonda na lang, ang kapatid ni Shirley. Tama. Nagpapakita nga pala siya ng interes sa Panginoon. At tingin ko, imbitahin na rin natin si Andy. Ayun, si Andy bata pa yon. Ang dami ng pagsubok sa buhay nun kahit bata pa siya. Oo. Panginoon, tinataas po namin ang mga taong nais naming imbitahan. Dalangin po namin na hipuin mo po ang kanilang mga puso, Panginoon, upang kanilang maunawaan na kailangan kanila bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Alisin mo po ang anumang pipigil sa kanila na tanggapin ka at paunlakan ang aming paunyaya. Dalangin namin, Panginoon, na kagaya namin ay maligtas din po sila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon, alam na natin kung sinong gusto nating imbitahin. Isipin na lang natin kung paano natin sila maaanyayahan. Ayan, halos tapos na yung mga imbitasyon natin. Kailangan naman, puntahan din natin sila. Kailan naman po tayo pupunta? Gusto ko po si Diana. Galing po siyang gumawa ng... Ikaw talaga. Tumawag muna tayo at alamin kung kailan sila pwede. Tapos, puntahan natin sila. Okay? Dial mo nga, Tita Mary. Hello? Mary, kumusta ka na? May konti kami salo-salo dito eh. Imbitado kayo ni John, ha? Kailan ka namin pwedeng puntahan sa bahay? Dadaan namin imbitasyon. Hindi naman to formal. Hindi naman porket may imbitasyon eh. Oo, sige. Sige, magkita tayo ha. Bye! Teka, Ma, paano po si Julie Santos? Wala po siyang phone. Paano po natin siya makakausap? Ganito, di ba sasabay siya kay tatay mamaya? Di kausapin na rin natin siya nun. Uy, Andy! Kumusta po? Mukhang abala ka dyan May gagawin ka ba mamaya? Wala naman po. Kasi may salo-salo sa bahay. Gusto ka namin sana imbitahan. Punta ka ha? Opo. Talaga? Halos kapamilya ko na po kayo. Sige po, pakapunta po ako. O sige, asahan ka namin. Salamat Bye-bye! Nay, ito na po yung soft drinks para maiba naman po sa juice. Pakilagay lang sa ref, anak, para lumamig naman. Ma, nakasalubong ko nga po pala si Paula. Tapos, sinabi ko po sa kanya, may salo-salo po dito mamaya. Sabi ko rin po sa kanya, kung gusto po niyang magdala ng kaibigan, pwede pa. Sige, kasya pa naman kayo eh.
Basta Salamat. siguraduhin mo, di kayo magulo, yung mga bata. Ikaw ang bahala doon sa mga bata. Ako na pong bahala sa kanila. Paano po yung merienda? Maghahain tayo bago yung palabas. Tapos, hapunan naman pag natapos yung meeting natin. Bilisan mo, maghanda ka na, baka mahuli pa tayo. Opo, inay. Ay, nga pala, magtatawag pa nga pala ako. Siguraduhin ko lang makakarating yung mga bisita natin. Si Tito Andy mo kaya makakarating? Adel, anong ginagawa mo sa TV natin? Okay naman ang pwesto niya sa tingin ko Sa tingin ko kasi hindi. Ang dami kasi nating manunood. Baka hindi makakita ng mahusay mga bisita natin. Alam mo, tama ka. Sige, doon na lang ako uupo. Yan. Sige, pakiusog na rin tong bangkon to para tabi tayo. Tama. Okay. Ayan. Yan. Tapos, sa tingin ko, yung mga huling darating, doon na lang natin sila popuin. Para hindi sila makadistorbo sa mga nanonood. Tama ka. Diba? Nga pala, ang telepono. Palagay ko, disconnect na rin natin, ha? Okay. Para hindi makadistorbo. Ayan. Ay, total, kaya naman yan sagutin ni Luisa sa kabilang kwarto. Tama. Doon na lang sila sa kwarto, kasama ng mga bata. Mga bata? Sinong mga bata ang darating? Mga anak ni Mary. Ganun ba? Oo. Sige. Ang merienda, nakahanda na ba? Okay na ba lahat? Oo naman. Tandaan natin, hindi tayo maghahanda habang may nanonood. Tama. Ikaw, handa ka na ba? Syempre. Good evening. Tuloy kayo. Oo nga Salamat. Buka muna. Buka muna. Magandang gabi. Ako, medal. Bago yan. Napanood mo na ba yan? Nahirapan papunta rito. Maraming salamat at dumating kayong lahat. Alam niyo, pinakaabangan namin ang salo-salong ito. Ngayon ay makakapanood tayo ng isang palabas na magbibigay ng kabuluhan sa atin lahat. Naniniwala kami na mabibigyan tayo nito ng pag-asa, katiyakan at kabuluhan sa ating buhay. Maaring may ilan sa inyo na magkaroon ng katanungan, siya namang bibigyan nating linaw pagkatapos nating manood. Sa ngayon, relax lang muna kayo at panoorin natin ang palabas. Okay? Diyos mo, pare. Kaya kahit Diyos man siya, wala akong pakialam. Kakalabanin ko siya. Hindi Diyos ang kalaban mo dito, Chong. Makalakad. Magandang gabi po. Andy. Liga, tuloy ka. Tingnan mo, nawala yung maga. Sige na. Pinagaling niya na. Oo nga, no? Oo. Talaga. Ibang klase ka, Jesus. Talagang ibang klase siya, no? Ibang klase. Aming Panginoong Jesus, salamat sa mga ginawa niyo himala. Salamat, hindi niyo kami pinababayaan, Panginoon. Pinugot niyo kami sa dilim. Pinakita sa amin ang liwanag. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Narinig natin ang salitang pag-asa sa palabas. Pag-asang makikita lamang natin kay Jesus. Ngayon, ay babahagi sa atin ni Adele kung paano niya natagpuan ang pag-asang ito sa kanyang buhay. Mga kaibigan, nais kong ibahagi sa inyo ang buhay ko kay Jesucristo. Noon, nakilala ko si Jesus, nagkaroon ako ng pag-asa sa aking buhay. Marahil ilan sa inyo nagtatanong kung bakit kontento at masaya ako sa aking buhay. Gusto kong sabihin sa inyo na ito ay lahat dahil kay Jesus. Binago niya ang aking ugali at pananaw sa buhay. Hindi ako ganito dati. Lumaki ako sa buhay na puros away at gulo ang nangyayari.
kung kaya't nagrebelde ako at nanatiling galit. Napabarkada pa nga ako sa maling kaibigan. Ginusto kong mabuhay sa aking paraan. Patuloy kong ginagawa ang mga bagay kahit alam ko na ito'y mali. Pero ayokong magbago at dumami ang aking mga kabiguan. At sa puntong yon, nagbalak akong bawiin ang aking buhay. Ngunit, ipinakita sa akin ng Diyos ang simpleng daan. At doon ko sinuko sa Kanya ang aking buhay. Di madali ang buhay kung kaya't hinarap ko pa rin ang bunga ng aking mga maling desisyon. Sa kabila noon, binigyan pa rin niya ako ng kapayapaan at lakas ng loob. Mga kaibigan, buo ng aking loob na patungo ako sa langit kasama ni Jesus. Gusto niyo ba ng buhay na walang hanggan? Kapayapaan, pagmamahal, at ginhawa sa buhay? Kung ganon, magtiwala ka kay Jesus at isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Siya lamang ang ating pag-asa, ang tangi ninyong pag-asa. Yan, basahin niyo muna to. Narinig natin ang kabutihan ng Diyos sa patotoo ni Adele. Alam niyo, ang bawat isa sa atin ay mahal na mahal ng Diyos. Yun nga lamang, meron tayong isang malaking problema. Dahil tayong lahat ay nagkasala at ang ating mga kasalanan ang siyang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ngunit, ang Diyos naman ay may nakalaang solusyon para sa problemang ito. At yan ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Kailangan lamang anyayahan natin siya bilang maging Panginoon ng ating buhay. Tulad naming dalawa ni Adele na tumanggap sa Panginoon at nagsuko ng aming mga buhay sa Kanya upang kami ay maligtas. Nais niyo rin ba na tanggapin ang Panginoong Jesus sa inyong buhay? Oo, kailangan ko si Jesus sa buhay ko. Handa mo bang talikuran ang iyong mga kasalanan? Oo, kailangan na ako magbagong buhay. Naniniwala ka bang namatay si Jesus sa krus at nabuhay muli upang mabigyan ka ng bagong buhay? Kung ganon, nais mo ba siyang anyayahan sa buhay mo ngayon? Kung ganon, manalangin tayo. Panginoon, alam kong ang pamumuhay ko ay di ayon sa iyong kalooban. At kailangan kita sa bawat araw ng buhay ko. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. At tinatalikuran ko na ang lahat ng mga ginawa kong kamalian. Naniniwala akong si Jesucristo, ang iyong mahal na anak, ay namatay sa krus para sa akin. Inilibing at nabuhay na muli upang ako ay bigyan ng buhay na puno ng pag-asa. Panginoong Jesus, inaanyayahan kitang pumasok sa buhay ko ngayon. Nais kitang sundin, kaugnay ng iba pang mga mananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Masaya ako ngayon at nanalangin tayo sa Panginoon. Ngayon at pinagkatiwalaan nyo na yung buhay nyo kay Jesus, kailangan na lang mas madalas tayo makapagtipon sa mga naniniwala kay Jesus. Magkakaroon tayo ng lingguhang pagkikita upang pag-aralan ng Biblia mula sa Miyerkules. Sana makarating kayo. Marami tayong matututunang bagay tungkol sa buhay at upang mamuhay tayo ng matagumpay sa tulong ni Jesus.